So sa kabila po ng ingay mga sangkay ng politika ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na po itong korupsyon sa Pilipinas na nadiskubre ni Pangulong Bongbong Marcos, ang tanong dito, patuloy bang susuportahan si PBBM na mga kasundaluhan? Ngayon mga sangkay, meron po tayong balita tungkol dyan. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. At ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin ito kasi nga po masyadong maingay ngayon itong politika sa Pilipinas, no? Talagang, alam nyo, siguro mga bata na lamang po ang hindi nakakaano sa pagdating po sa politika eh. Kasi halos lahat po ngayon mga sangkay talagang involved, nakikialam mga sangkay. So, wala, ganito po talaga tayo sa Pilipinas. Ngayon, ang mga kasundaluhan, mga sangkay, nagsalita na naman po kung ano po ang kanilang panig, mga sangkay, sa kabila po ng ingay na mga nangyayari ngayon. Pag-usapan po natin ito. Anyway, before tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Ayan po, mga sangkay. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga ang nangyari mga sangkay. Ayon po kasi dito, nagsalita na daw po ang Armed Forces of the Philippines. Ito po ay mga sergeants, major. Kung nung una, mga general. Ito naman mga sangkay, mga iba pang opisyal ng mga kasundaluhan. Pinagtibay ng Konseho ng Armed Forces of the Philippines, Sergeants Major, ang katapatan ng sandatahang lakas para sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Alam nyo mga sangkay, malaking bagay yun, no? Yung katapatan nila mga sangkay. Kasi kahit anong rally nila, kasi ngayon kasi talaga itong mga DDS, hindi po talaga sila makatulog hanggat hindi napapababa si BBM. Actually, wala silang pakialam sa korupsyon. Wala silang alam sa korupsyon, mga sangkay. Ang may pakialam sila, yung pagiging presidente ni BBM. Gusto lamang po talaga nila matanggal si BBM sa pwesto. Kagaya na ito, mga sangkay. Si BBM ang nagsiwalat tungkol po dito sa korupsyon, pero hindi po sila wala po sila sa panig ni PBBM. Kanino sila nakapanig? Doon mga sangkay pa mismo sa mga korap. Saan ka nakakita mga sangkay ng mga Pilipinong ganun? Sa Pilipinas lamang po yan. Ibang klase po mga sangkay, di ba? Sa ibang bansa, kapag ka ganun, laban sa korupsyon, kung sino ang pumapalag sa korupsyon, yun po yung kanilang pinapanigan. Pero dito sa Pilipinas, mga sangkay, iba. Kung sino po ang panig, mga sangkay, sa naratibo nila, yun yung kanilang pinapanigan. Kahit pa demonyo o korap yan. Ganyan po mga sangkay ang thinking nitong mga DDS. Anila, mananatili silang apolitikal o hindi makikialam sa politika. Yan ang sentro ng balita ni Harley Valbuena. Be the carriers of clarity in a time of confusion. The guardians of solidarity in time of noise and polarization. Grabe, no? Alam nyo si BBM talaga? Pag nagsalita, you know na commander-in-chief siya. No? Alam mo talaga kaagad mga sangkay na siya ang commander-in-chief. Hindi po siya yung tipong magsasalita na lawlaw. Yung parang puro hangin. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Ito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa traditional dinner ng Council Sergeants Major ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang. Ang Sergeants Major Council ay binubuo ng senior enlisted members ng AFP na nagsisilbing advisory body sa mga panuntunan sa enlisted personnel tulad ng pagdidisiplina, training, pagpapataas ng moral, at welfare o kanilang kapakanan. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na sa panahon ng mga pagsubok
nananatiling matatag ang Republika dahil hindi nagpapatinag ang mga sundalong tagapagtanggol nito. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged: to uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Alam nyo, sabi pa nga ng iba mga sangkay, si BBM daw, nakakatakot kalaban. Bakit? Mga sangkay, ano siya eh? Hindi siya yung tipong masalita na makikipagbardagulan. No. Yung tipong makikipag-away sa harap ng kamera, pagbabanta sa iyo ng malala. Hindi po mga sangkay. Idadaan ka niya sa mga pitik, nakakaunti lamang, pero tatamaan ka bandang dulo. Kita niyo ang nangyari kay PRRD mga sangkay. Di ba? Hindi naman po siya gumanti ng salita. Pero nung binitawan ni PBBM si PRRD sa kamay ng ICC, ayun na. Doon mga sangkay, nagalit po yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. 'Di ba? Iba po gumalaw ang presidente. Ganito po talaga gumalaw ang isang Marcos eh. Hindi kanya babantaan. Magugulat ka na lang. Ayun na ang nangyari sa'yo. Ano siya mga sangkay? Kumbaga, sabi pa nga ng iba, palihim kung gumalaw itong si PBBM. 'Di ba? Kapag ka ganun, nakakatakot po kalaban yan, mga sangkay. Kaugnay dito, pinayuhan ng Pangulo ang militar na tumindig para sa katotohanan sa harap ng pagkalat ng mga maling impormasyon na naglalayong lumika ng pagkakawatak-watak. Ang konseho naman ng AFP Sergeants Major, pinagtibay ang katapatan sa Commander-in-Chief at tiniyak na mananatili silang apolitikal o hindi nakikialam sa politika. We reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you as our Commander-in-Chief, sir. Ayun na, mga sangkay. So, malaking bagay yan, no? Kasi, alam nyo, kapag ang mga sundalo ang bumitaw sa Pangulo, may kalalagyan po talaga ang presidente. Pero kapag ang mga sundalo, sila mismo ang magsabi na poprotektahan ka namin, kahit anong sandamakmak pa ng mga rally yan, wala pong mangyayari. Kasi ang formula mga sangkay ng people power, lagi poong involved ang withdrawal ng suporta ng AFP o di kaya magkakaroon ng military junta o kudita mga sangkay. So ganun po. Pero kapag ganito mga sangkay na ang mga sundalo ay solid sa administrasyon, kahit anong klaseng ingay pa ng mga kritiko, wala po silang magagawa. Pinasalamatan din ito ang Pangulo dahil sa pagtataas sa 350 pesos sa daily subsistence allowance ng militar na ayon naman sa Commander-in-Chief ay nararapat lamang. Sa dami ng mga pinapagawa natin sa tropa natin, siguro naman, hindi na nila kailangan na alalahanin yung ganitong klase na allowance. Nag-enjoy na po kami dun sa 350. Malaking tulong po sa mga kasundaluhan. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay, so ayan po mga sangkay, yung mga kasundaluhan natin, no? Pinagtibay po yung kanilang suporta kay PBBM. Dito pa lang, pwede na nating sabihin tapos na po yung laban. Panalo na po si BBM dito. Kaya alam nyo, sabi pa nga nila mga sangkay, sinubukan kausapin ng mga retired generals, itong mga opisyal ngayon ng AFP. Talikuran nila si PBBM. Pero alam nyo mga sangkay, tumanggi daw po itong mga ito. Bakit? Kasi ipapalit si VP Sara, hindi daw talaga nila kayang tanggapin. Hindi po nila, wala po silang tiwala, no? Kay VP Sara as Commander-in-Chief. Natatakot po sila mga sangkay, baka kung ano ang gawin, anong desisyon ang mangyari. So, kaya mga sangkay, hindi po talaga nila mahatak-hatak yung mga nakaupong opisyal ngayon ng Armed Forces of the Philippines. Alright, so, well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, dito tayo nag-upload ng mga video na kapupulutan ng kaalaman at aral tungkol po sa Biblia.
at mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.